Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay Biyernes, ika-34 na linggo sa huling linggo sa karaniwang panahon. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo para sa pasalamat ni Noel and Gloria Kakanindin and family, Eligia Preto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Cariaga and family, Paul Ramos and family, Winnie Yulo, Mary Joy Tamondong and family, J.R. and Len Fabian, Pearly Mendoza. Para sa mga natatanging kahilingan ni San Pablo family, Inang Rosa and family, Mile and Linda Rosales, Fabian family, Gary and Bernadette del Rosario, Gina Lynn Resuelo, Ray and Digna Dominguez and family, Boyet Santos and family, Rene Santiago and family, Jay and Aurora Ignacio and family, Divine Nicolas, Remy Cruz, Len Cariaga at Kathleen de la Cruz. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Virgilio Nicolas, Gabriel Nicolas, Lorinda MacLeod, para sa maagang pagaling nina Leonila de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Rubis family, Milo Kakanindin, Fernando Estrada, Nancy Ramos, Hannah Vencer, Asuncion San Pedro, Arlene Espiritu, Felisa Lorca, Giancarlo de la Cruz, Rufo Gulinao, Ricardo and Pete Santiago, Mervin Santos del Rosario, Portia Margarita Nicolas, Joy and Kate, Rita and Theodora, Jenny Medina. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Librado, Mervin, Domingo, Zenaida, Francisco, Lolita, Elocadio, Cornelia, Petronilo, Bonifacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Dionisia, Angelina, Vicente, Florentino, Dominga, Apolinaria, Carmen, Pedrico, Romeo, Jomar, Isabel, Jovita, Susano, Porfilio, Cecinando, Leo, Vidal, Mark Vincent, Justin, at Catalina. Sa tinakpan, siya'y pagdangan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon mahabagit mapagmahal. Amin ang mga kasalanan upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama na makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong mga pag-antig ng aming kalooban upang sa pamumuha ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagaling mong katapatan sa aming mapangatawanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ang lalim. Saka sinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon, na param ang lupa't langit sa kanyang harapan, at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ng kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O puon, hari namin, at Diyos na walang pupas. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo ngang paklakasin. Ang Diyos ay nananahan
sa piling ng kanyang bayan. Hallelujah, kami ay gawin mong daan. Pag-ibig, kapayapaan, at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga, tignan ninyo ang pinupuno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag magdadaon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. God is good. All the time. Palakpakan po natin ang Panginoon sa biyayang ito na tayo po ay lalong pinagpapala at kailanman hindi pinababayaan ng Panginoon sa lahat ng ating buhay. Kahapon po, bali nung Merkules, ng alas 6 ng gabi, kami pumunta ng Cagayan. At nakarating po kami doon ng maayos naman, ng alas 4:30 ng madaling araw, doon po sa parokya ni Father Andy Simana. No? Sino po siya po ang Social Action Director ng Diocese of Tuguegarao at naging maayos naman po ang pagpunta namin, bagamat talaga palang malayo. Malayo po, bali halos kulang 10 oras po ang biniyahe namin. Siyempre may mga hinto-hinto po at kumain din po kami sa daan. No? At mabiyaya kasi pinakita ng Diyos kung gaano kumikilos sa kamay ng Diyos sa mga taong katulad natin na nagpadala po doon ng tulong. Doon po sa kanyang hub na doon po yung mga bigas, mga tubig, noodles, dilata at iba pa pong mga nandoon. Magagamit po ng mga taga Cagayan. Taga naman daw pong sila ay ganoon daw po nangyari yun sa Tuguegarao na ganun kataas ang tubig na halos umabot sa second floor at may mga talaga namang sa bubong talaga sa tindi ng baha. At sabi ng isang pari, kasi ang biyaya po noon, nang maaga kami dumating, dahil si Padre nagpapahinga pa, kami po nagpunta ng Piat. Malapit lang po pala Piat doon, more than 25 kilometers. At tapos ay 20 minutes lang po ang biyahe mula doon sa simbahan ni Father, papunta po sa Piat. At kapag misa po kami doon, na-share nga po sa ating Facebook Live. At ang maganda po doon, naikwento nung isang pari din doon, si Father Bernes, Rio, yung sitwasyon po doon na mayroon po silang panibagong ginagawa ngayon na sa mga napakadami po nawala ng bahay. So sila po tumutulong naman po ngayon na maitayo po ito. Kaya tamang-tama po yung ating naipagkaloob na 160,000 po mula po sa atin at may mga ibang parokya din po tumulong ang impunturin ng iba rin po yung kaibigan ko po doon na para po makatulong doon. At plus po, meron pa tayong ibibigay sa Diocese na 60,000 para din po doon. Kailang po yun ay sa halo-halo na po sa Ulysses, sa Tuguegarao at iba pa po. So ganun po, bali halos naka 220,000 plus po tayo. Plus, yung isang truck po ng iba-ibang mga goods, damit at pangangailangan po ng mga taga-Cagayan. So, ito po yung pagkilos ng Diyos
Sa tulong po ng Panginoon at sa atin na pakikisa, ito po ay nangyari. At kami po umuwi, umalis kami doon ng alas 9 ng umaga. Sandali na po, alas 4:30, nagmisa kami. Tapos kumain kami ng 7:30. Tapos before 9, umalis na po kami. Halos mag-alas 9. At dumating naman po kami rito. Kagabi lang, alas 9 naman po. So halos 12 oras po ang aming biniyahe. Ganun po. Pero nakakapagod man, pero mabiyaya kasi nakita natin kung paano kumilos sa kamay ng Diyos. At kung kami pabalik, nakita namin nagdadatingan po iba mga sasakyan papunta po sa Cagayan sa Isabela para po tumulong din po iba-ibang diocese ang nasa lubong namin. Papunta po. Bagamat mahigpit din po sa checkpoint, nung pauwi na nga kami, na checkpoint pa kami na ba't kami doon dumaan, doon po kami dumaan ng madaling araw kasi nagtataka ba, tulog po yung puli, yung sundalo, pero nakauwi naman po kami kagad, naayos naman po. So, ba't ko po ito binabahagi? Upang ipakita sa atin ng Diyos ay hindi tayo pababayaan. Ang mahalaga, tayo magtiwala at sumunod sa kanyang kalooban. Kaya nga po sabi ng Panginoon, sa ating tandaan ninyo, ang magaganap ang lahat ng ito bago magmatay ang lahat ng tao na bubuhay na gayon. Mawala lahat ng ang langit at lupa, ngunit ang salita ko hindi magkakabula. So, ang salita ng Diyos na pagmamahal, ang salita ng Diyos ng Panginoon na pagkalinga sa atin na kanyang pag-ibig, hindi po ito kailanman magkakabula. Ito po'y mangyayari sapagkat tayo lahat ay mahal ng Diyos. Alam niyo po si Voltaire, isa po siyang French philosopher na buhay po noong 1694 to 1778. Siya po isang philosopher na naniniwala, siya po kasi hindi naniniwala sa Diyos. Sabi niya, ang salita ng Diyos ay hindi, ito ay sinasabi niya sa mga Kristiyano na hindi ito mananatili. Ang Biblia, pagkaraan ng 100 taon, ito'y wala na itong halaga. At nung namatay po si Voltaire, after 20 years, 1778, yung French Bible Society, binili po ang kanyang bahay at ginawang depo ng mga Bible. At hanggang ngayon, ang mga Bible ay isa po itong ginawang warehouse na wala na si Voltaire, ang kanyang silta hindi na binabasa ng mga tao, pero ang Biblia hanggang ngayon ay binabasa, pinagninilayan at pinagdadasalan. So, sino ang mali? Sinabi niya, hindi mananatili ang salita ng Diyos. Pero siya wala na, pero ang salita ng Diyos hanggang ngayon, pinagninilayan, pinagdadasalan, binabahagi. Kaya nga, unang dapat nating tingnan sa binasang Ebanghelyo ay ano ba'y sign of the times? Ano ba'y mga mangyayari? So, ang mga Griego po'y naniniwala na ang kasaysayan daw ay isa lamang paulit-ulit na mga pangyayari. History repeats itself. Pag nangyari ngayon, after 3,000 years, mangyayari ulit ito. So parang paikot-ikot lang. Pero ang mga Kristiyano, tayo po mga Katoliko, naniniwala na ang paghahari ng Diyos, ang kasaysayan, ito po'y may patutunguhan. Ito'y may direksyon. Linear, hindi pa bilog, paikot-ikot, linear na ang buhay natin ay may patutunguhan. At anong patutunguhan natin? Hindi lang ang buhay na ito, kundi ang buhay na walang hanggan. At sana tingnan natin ang mga pangyayari sa buhay natin. Ako ba ay patungo sa Panginoon sa lahat ng aking ginagawa o ako'y palayo sa Panginoon? Bagamat marami sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon at maging sa mga pagbasa, sa wakas ng panahon, kasi po sa darating na linggo, unang linggo ng Adbyento na bagong taon na naman po sa ating liturgical calendar, pasimula na naman ang taon na to ng Adbyento, pagdating ng Panginoon, pagsilang ng Panginoon, ay ang buhay ko ba ay saan patungo? Kasi laging pinapaalala ito ng Panginoon sa bawat taon ng ating buhay. At sana nginat sa Panginoon ang lahat ng ating ginagawa ay patungo sa Kanya. Kasi dating ang panahon na tayo nilipat na sa kabilang buhay. At sana, yun ang ating mapagnilayan. At sana, yun ang ating
mapaghandaan. Nawa sa pagtanggap natin ng katawan ng Panginoon sa banal na komunyon, ito maging lakas natin at tingnan natin ang ating buhay. At kayong mga nanonood ng misang ito, ay pagnilayan din ninyo ang inyong buhay. Saan ka patungo? Patungo ka ba sa Panginoon at sa buhay na walang hanggan? Amen. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama at panalangin habang naghihintay sa kanyang pagdating ating itutugon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang simbahan naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pang-aapi at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, dulog pa natin iba pa natin mga natatanging panalangin at kahilingan. Higit sa lahat ng mga nasa Cagayan, Isabela at mga ngayon na magsimula sa kanilang buhay, nawa sila kalingay kagabay ng Panginoon at pagpalain din ng mga taong tumutulong sa kanila. Idulog pa iba natin kahilingan, higit ang ating mahal na Pangulong Duterte, ang mga kasama nunukulan at namamahala sa ating pamahalaan hanggang sa ating pinakamaliit dito sa ating mga barangay, sa ating mga kapitan. Makapangyarihan Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin, buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw, nilinami ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo mga banal na alay sa iyong pinag-utos na aming italaga, sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagdapating paulakan na iyong tapat na pagmamahal. Gayong mga iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamagitan ni Jesucristo, sa Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay nga marapat kay pasalamatan. Nasa aming buhay pagkilos at pag-iral. Sa paminamin araw-araw, tinatamasa na iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo, pinasakat at Espiritu Santo ng aning bigay. Nang mga tiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Manaming banal ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu gay mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinagati-hati nabot sa kanyang malagad sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Kaya hindi naman nang matapos ang apoy, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit inaalin namin sa itinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kinarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay isa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kanyang kabiyak na puso na San Jose. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating amang mahabagin, sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon, ating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, inangalan mo, pasamin ang kaharian mo, loob mo, lupa para na sa langit. Ngayon, kanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Aming mga sala,
Pagpapatawad namin sa amin. Dulot sa tukso kami sa lahat ng masama. Niling namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa pamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Isus, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban. Kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Iba'y kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumainyo lahat. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, ito Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, tumataw sa itaas natin sa kanyang ating kahiling at papalat tayong tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita malamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Manay mapagmahal, kami pinapakiloban ng
Nagsasalo sa iyo kagalakan. Lagi nawang lumingon sa pinanggalingan. Tumbanan ng pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Orasyong Pirata ko ng COVID-19. Ama makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukay ng isa ng kamatayan. Tulungan mo ang nagsipag-aral sa kalikasan at pinagbulan ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglangsakit na dulot nito. Gabayin mo ang mga kamay-isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila ng may pusikayan ang mga may karamdaman at sa mga sakay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas, solusyon sa alot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapon ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumunista ba kami sa kabubuti lahat at matong lahat ng nangangailangan, namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsipo tayo para po sa ilang announcement. Mayroon po, sa darating po kasi December 8, dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Last year po, sa mga taon na dumaan, nagkakaroon po tayo ng Novena Mass. Ngayon po, magkakaroon din po tayo ng Novena Mass. Di lang po namin na ayos kagad. Pero ang simula na po ng Novena, as December 8 po ay Tuesday, so ang simula po ng Novena ay sa darating na linggo. So linggo po ang ating unang araw ng Novena sa first Mass po natin dito sa parok. So may misa po tayo ng dalawang sunod na Lunes. Makipagnala po kay Sister Jenny. Hindi ko lang po masyadong kasi nga po nakapokus po tayo ito nakaraan para po sa Cagayan. Talaga naman pong itipagpapala, biyaya. Kaya po sana sa inyo po na misang ito ay makiisa po tayo sa pagnanobena natin sa malabirin ng Immaculada Concepcion. Alam niyo po ang Biring Maria, pag kanyang kapistahan, siya'y bumababa sa atin. Pag bumababa ang Birhen, may biyayang dumarating at asahan natin ang biyaya at pagpapala sa lahat ng ating Panginoon sa pangitang ng pandemic, bagamat patapos na naman po ang taong ito at alam na sa taon na darating ay isang panibagong bukas para sa ating tahanan at pamilya at sa ating magandang pangarap sa ating pamumuhay. Kaya po, sana makaisa tayo sa lahat ng ating mga gawain pa sa ating parokya bilang pasasalamat sa lahat ng ito sa ating Panginoong mapagmahal. Tatayin na po ang lahat. Salamat po sa lahat ng sponsors natin sa ating mga misa at sa lahat ng tumulong sa atin para sa ating mga misyon ay ating may pagpatuloy sa awa ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo at inyong buong pamit-angkan na sa mapagkalinga at mahabagin Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humahit ay nagmamahal, naglilingkod, sumusunod sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon.